Panoorin po natin ang video ito. Ang Iglesia Katolika ay ang katawan ni Kristo at siya ang ulo nito. Nagsasabi ba siya ng katotohanan? Sulat sa Efeso sa 5:23, ganito ang inyong maliwanag na matutunghayan. Sundan po ninyo ako. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo, na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Mga kaibigan at mga magulang, ayon po sa Biblia, hindi po ito ayon sa amin. Ang iglesia po ay katawan ng ating Panginoong Kristo, body of Christ. At siya, si Kristo, ang ulo o pangulo po nito. Kaya kung tinatanggap po natin ang ating Panginoong Kristo at dapat lang naman nating tanggapin, hindi natin dapat na itakwil ang iglesia sapagkat ito po ay katawan ng ating Panginoong Kristo. Ano po ang dakilang kapalaran pagka tayo ay nasa iglesia na katawan ng Panginoong Kristo? Maliligtas po sapagkat ang Panginoong Kristo ang tagapagligtas ng kanyang katawan na ito po ang iglesia. Ang problema, maraming iba't ibang iglesia po na nakatatag sa mundo ngayon. Kaya alamin natin, paano po tinawag ng mga apostol ang iglesia na katawan ng ating Panginoong Hesukristo. O Biblia po ulit. Pakinggan ninyo, ang babasahin natin sulat muli ni Apostol Pablo sa Roma 16:16. Ganito ang inyong maririnig na talata po ng Biblia. Babasahin ko po sa inyo. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Tiniyak po sa atin ni Apostol Pablo na ang pangalan ng iglesyang katawan ng ating Panginoong Kristo na kanyang iniligtas, tiniyak po ang iglesia ni Kristo. Okay, tama kaya ang kanyang itinuturo? Marapat rin siguro na sagutin ang ginawang pagsagot ni Mr. Michael Sandoval ng Iglesia ni Cristo sa ating patutuo ng Iglesia Katolika, ang tunay na katawan ni Kristo. Ayon po sa kanya, ang tinutukoy na iglesia na binanggit daw ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso at sa Roma ay ang Iglesia ni Cristo, na tatag lamang ni Felix Manalo sa Pilipinas. Upang lubos po natin maunawaan, alamin muna natin kung paano nagsimula ang Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo is a religious organization na nagsimula sa Pilipinas. It was founded by Felix Manalo on July 27, 1914 in Santa Ana, Manila. Si Manalo, na founder nito, was also a former Catholic na sinasabing nakatanggap daw ng banal na tungkuling ipanumbalik ang tunay na simbahan ni Cristo. Nakapagtataka lang kung kailan ba nawala o tumigil ang simbahan ni Cristo. According to the teaching of Iglesia ni Cristo, si Felix Y. Manalo daw is considered the last messenger of God at ang katuparan ng mga hula sa Biblia. Ayon po sa kanilang website, sumasampalataya sila na ang kapatid na Felix Manalo ang huling sugo ng Diyos. Siya ang katuparan ng mga hula sa Biblia patungkol sa sugo na nagmula sa malayong silangan, na nangaral sa mga anak ng Diyos sa mga huling araw. Naniniwala sila na siya ay pinili upang muling itatag ang tunay na simbahan na sinasabi nilang nawala o napinsala ng ibang mga Kristiyanong denominasyon. Nakapagtataka lang kung saan naitala sa kasaysayan na nabuwag ang tunay na simbahan. Ang Iglesia ni Cristo ay binibigyang diin din ang otoridad ng kanilang pinuno at ang pagkakaisa ng kanilang miyembro. They believe that joining and remaining in Iglesia ni Cristo is necessary for salvation. Now, ngayon alam na natin kung paano at kailan nagsimula at ang paniniwala ng Iglesia ni Cristo na kinabibilangan ni Mr. Michael Sandoval. Ngayon, isa-isahin naman natin ang kanyang mga ginamit na talata sa video. Ginamit niya ang Ephesians chapter 5 verse 23 at Romans 16:16 upang palitawin na sila ang tinutukoy na iglesia sa Biblia. Ka-curious, may katotohanan kaya ito? Kung curious ka rin, halika at pag-usapan natin ito. Either this is Vince Catholic. Ginamit ni Ginoong Sandoval ang Ephesians chapter 5 verse 23 upang palitawin ang iglesia na sinasabi sa talata ay ang Iglesia ni Cristo. Upang malaman natin kung ano ang katotohanan, alamin din natin ang background ng ginamit na libro sa Biblia. Now, the letter of Ephesians ay pinaniniwala ang isinulat ni San Pablo around 60 to 61 AD sa panahon ng kanyang pagkakakulong sa Roma. To interpret Ephesians chapter 5 verse 23 bilang partikular na tumutukoy daw sa Iglesia ni Cristo founded by Felix Manalo in the year 1914 ay malabong mangyari at malayo sa katotohanan. Bakit po? Dahil ang letter to Ephesians ay naisulat na 1st century pa lang. Ngunit ang Iglesia ni Cristo ay lumitaw lamang 19th century. Now, paano masasabi ng mga tagapagturo ng Iglesia ni Cristo na sila ang tinutukoy na iglesia sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso kung ang pagkakasulat nito at ang pagkakatatag ng Iglesia ni Cristo ay hindi magkapareho? Sunod, may matibay na kaugnayan ang church mentioned in Ephesians chapter 5 verse 23 in the church founded by Jesus Christ in Matthew chapter 16 verse 18. Ang parehong mga talata ay tumutukoy sa parehong simbahan na itinatag ni Jesucristo.
Sa Ephesians chapter 5 verse 23, ang talatang ito ay nagpapakita ng isang parallel connection sa pagitan ng relasyon ni Kristo bilang head of the church. It emphasizes the unity and mutual submissions between Christ and the church. Si Kristo bilang head of the church na kanyang itinayo noong 1st century. Ano ang nakalagay po sa Matthew 16 verse 18? Sinasabi ni Jesus kay Pedro, "And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church." Sa talatang ito ay pinapakita ang pagkakatatag ng simbahan na kinikilala na si Jesus ang founder at si Pedro bilang unang kahalili nito. And take note, napakalabo po na tatalikod ang simbahan na ito o masira man lang dahil si Kristo na po mismo ang nagsabi nito. Kahit ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa Kanya. So sino ang makapagsasabi na tatalikod o masisira ang simbahan na itinayo ni Kristo? Si Kristo na ang nagpatotoo nito na hindi niya ito hahayaang masira. Now, malabo na ang iglesia na tinutukoy sa Biblia ay iglesia ni Kristo dahil ang kinikilala nilang founder ay si Felix Manalo at hindi si Jesus Christ. Wala ring mababasa sa Biblia na pagdating ng panahon ay masisira ang simbahang itinayo ni Kristo at muling itatayo ni Felix Manalo. Dahil again, ang simbahan na ito ay hindi masisira kahit na kapangyarihan ng kamatayan. Diba? Ang pangalan Jesus Christ ay nabanggit sa Biblia at nagtayo ito ng kanyang iglesia. Ngunit walang kahit isang talata sa Biblia na nagsasabing si Felix Manalo ay magtatayo ng isang iglesia. Kaya walang katotohanan na sabihing ang iglesia na nabanggit sa Efeso chapter 5 verse 23 ay ang iglesia ni Kristo na itinatag lamang ni Felix Manalo dito sa Pilipinas. So anong iglesia ang tinutukoy sa talatang ito? Maganda na sa kanila na mismo manggaling. Sinasabi sa kanilang Pasugong Magazine na siyang official teachings of Iglesia ni Cristo, ito pong nakalagay. The Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church, although writers and historians continue to treat both as synonymous. So maliwanag na aminado pong mga Iglesia ni Cristo na ang Iglesia na binanggit sa Biblia at ang itinatag ni Jesu Cristo ay ang Catholic Church. Ito rin ay sinusuportahan po ng mga referensya. Sinasabi po sa Grolier Encyclopedia in Knowledge Volume 5, page 106, Catholic Church, a term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost. At tayo naman po sa The New Book of Knowledge Encyclopedia, page 287, the Roman Catholic Church started its history in Jerusalem 2,000 years ago as the original disciples of Christ gathered in the upper room waiting for the Holy Spirit to come. The day in which the Holy Ghost came is the birthday of the Catholic Church. Kung babalikan natin kanina, ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso ay nangyari na noong 1st century. Now, anong iglesia kaya ang umiiral na noong 1st century? Pagbabatayan din po natin ang history, hindi lang puro story. Batay po sa Young Students Encyclopedia, Volume 17, page 261, the Roman Catholic Church is the most ancient Christian denomination, having its root in the 1st century. Ayon din po sa Merriam-Webster Encyclopedia of World Religions, 1999 edition, page 932, the Roman Catholic Church is a Christian church with a highly developed doctoral and organizational structure. It can trace its history back to the original apostles of Christ in the 1st century. At ito pa po, ayon sa referensyang ito, for the first 1,000 years of Christianity, all Christians belong to the Catholic Church. Kaya mainam na suriin muna na mabuti ang history at huwag magpapaniwala sa story lamang ng mga nagsusulputang sekta. Sunod po sa kanyang ginamit na verse ang Romans 16:16 na para sa mga tagapagturo ng iglesyang itinatag ni Felix Manalo, sila daw ang tinutukoy ng dahil sa pangalang Iglesia ni Cristo na nakasulat sa Romans 16:16. Ito ang ating mababasa. Magbatian kayo bilang magkakapatid ng nagmamahalan, pinabati kayo ng mga Iglesia ni Cristo. Now, sila nga ba ang tinutukoy sa talatang ito? May katotohanan kaya ito? Mainam na alamin rin natin kung kailan naisulat ang letters to the Romans. The letter to the Romans was most likely written around 57 to 58 AD noong ikatlong paglalakbay ni Pablo bilang misyonero. Noong panahon iyon, si Pablo ay nasa Corinto, naghahanda na maglakbay patungong Jerusalem na may dalang koleksyon para sa mga dukha sa pamayanang Kristiyano doon. Now, mahalagang maunawaan na ang Romans 16:16 ay naisulat noong 1st century na hindi naman tugma sa taon
kung kailan itinatag ang Iglesia ni Cristo na itinatag lamang ni Felix Manalo noong 19th century. Kaya hindi mo maaaring sabihin na biblikal na agad ang pangalang Iglesia ni Cristo nang dahil lang sa mabasa ito sa Romans 16:16. The letter to the Romans was written by the Apostle Paul with the purpose of addressing the Christian community in Rome, sa Roma na capital city ng Italy. Dapat pa rin natin tukuyin kung magkatugma ba ang pagkakatatag ng Iglesia sa Roma na 1st century at ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas na lumitaw noong 19th century. At ito pa po, walang Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Roma noong 1st century. Bakit? Dahil nitong July 27, 1994 lang, sila gumawa ng worship service sa Roma with matching selfie sa loob ng Vatican compound na siyang sentro ng Iglesia Katolika. You see? So napakaklaro po na hindi sila ang tinutukoy sa mga talata. So anong Iglesia ang tinutukoy sa Romans 16:16? The church mentioned in Romans 16:16 and the church in Matthew 16:18 are both passages refers to the church founded by Jesus Christ. In Matthew 16 verse 18, Jesus declares to Peter, "And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Ang talatang ito ay nagpapakita ng pagkakatatag ni Jesus kay Pedro bilang ang bato, kung saan kanyang itatayo ang kanyang simbahan. Ang simbahang itinatag ni Jesus sa Matthew 16:18 is understood to be the universal church, na kinabibilangan ng lahat ng mga tapat sa buong kasaysayan. On the other hand, Romans 16:16 ay nagsasabi, "Greet one another with a holy kiss. All the churches of Christ greet you." Ang talatang ito ay tumutukoy sa maraming pamayanang Kristiyano o mga lokal na simbahan, hindi po sa isang singular church na inaangkin ng iba na sila daw, dahil sa ito daw ang pangalan ng kanilang iglesia. It only signifies the unity of believers in different places who are part of the larger body of Christ. The universal church founded by Jesus Christ and built upon Peter is composed of all the local churches in Christian communities throughout the world. These local churches are in communion with one another and with the Pope na itinuturing na kahalili ni Pedro at ang nakikitang pinuno ng Universal Church. Kahit po sa mga libro ng mga scholars na nagsasabi na ang Romans 16:16 ay tumutukoy sa iba't ibang pamayanang Kristiyano o lokal na simbahan na umiiral sa iba't ibang lugar noong panahon ni Apostol Pablo. Ang mga komunidad na ito ay nagkakaisa sa kanilang pananampalataya kay Kristo at binabati ang isa't isa sa kanyang pangalan. The term Churches of Christ or mga iglesia ni Kristo ay nagpapahiwatig ng sama-samang katawan ng mga mananampalataya na sumusunod kay Kristo, hindi sumusunod kay Felix Manalo. At kahit ang mga unang Kristiyano na kinikilala na Church Fathers ay nagsasabi na ang tinutukoy ng mga iglesia ni Kristo sa Romans 16:16 ay tumutukoy sa iglesyang itinayo ni Kristo, hindi sa iglesyang itinayo ni Felix Manalo. Katulad na naman po ng pahayag ni St. Augustine of Hippo, na isang renowned theologian and bishop of Hippo. Sinasabi niya, by the word churches, he means all the people that believe in Christ. And what is the church? The church is the body of Christ. Let us not be ashamed of the church, for it is the body of Christ. Let us not be ashamed of its head, for He is our Savior. Iisa lamang po ang iglesyang itinayo ni Jesucristo na nagsimula doon sa Jerusalem noong unang siglo. At iisa lamang ang iglesia na tumutugon sa iglesyang itinayo nito na ngayon ay tinatawag na Catholic Church. The Roman Catholic Church is the true Church of Christ. Dapat nating maunawaan ng ating Panginoong Hesus ay nagtayo lamang ng iisang iglesia. At sa pagkakatatag nito noong unang siglo, ay nagsimula na rin lumaganap ang Kristyanismo. At kung ating babalikan, si Kristo mismo ang nagtayo ng kanyang iglesia at hindi ang kung sino-sinong tao. At ang nais ng Diyos sa kanyang iglesia ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. At ito rin ay nabanggit ni Jesus noong pumunta siya sa templo at nagturo sa mga tao na ang tahanan ng Diyos ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. So it must be universal. There should be an official name na nais ni Kristo na itawag sa kanyang iglesia na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Marami ang mga naging pangalan o naging katawagan sa iglesia na ito, kagaya ng iglesia ng Diyos, mga iglesia ni Kristo, iglesia ng Panginoon, at marami pang iba na siya namang ginamit ng mga kakasulpot lamang na sekta
na wala namang koneksyon sa ating Panginoong Jesucristo, na kung saan nakita lamang ang pangalan sa Biblia at nagtayo na kagad ng kanilang sariling iglesia. Ngunit paano nga ba naging Roman Catholic Church? Tandaan, ang iglesia ng Diyos o iglesia na itinayo ni Kristo must be universal, o bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Now, the term Catholic, ayon po sa Grolier's Universal Encyclopedia, ay nanggaling sa salitang Greek na Katholikos, na ibig sabihin ay universal o pangkalahatan. Catholic means universal. Ibig sabihin, ang iglesia na itinayo ni Kristo ay Catholic o universal. At ito nga ang naging batayan ni St. Ignatius na obispo ng Antioquia upang bigyan ng pangalan ang iglesia na ito bilang Catholic, na mababasa naman natin sa referensyang ito. At isa pang patunay, ito rin po ay nakasulat sa liham ni St. Ignatius sa mga Smyrnians. Sinasabi dito, saan man magpapakita ang obispo, naroon din ang karamihan ng mga tao. Kahit na kung nasaan man sa Jesucristo, mayroong simbahang Katoliko. Ayon din po sa history, si St. Ignatius po ay naging estudyante ni Apostol Juan. Kaya makikita talaga natin ang koneksyon ng Iglesia Katolika sa mga apostoles ng ating Panginoong Jesucristo. At bakit po natin ginagamit ang kasaysayan? Dahil ito din po ay sinabi sa Aklat ni Job. Ang katotohanan na ito ay pinatutunayan naman ng kasaysayan. Babalikan natin ulit ang mga sinasabi sa mga history books. Ayon sa Encyclopedia Britannica, ang Simbahang Katoliko ay isang organisasyong itinatag ni Jesucristo sa Jerusalem noong 33 AD. Sa isa pang encyclopedia na sinasabi, ang Simbahang Katoliko ay ang pinakamalaking denominasyong Kristiyano na palaging umiiral mula noong unang siglo at ang tanging orihinal at tunay na simbahang Kristiyano sa kasaysayan. At panghuli, batay po sa The New Book of Knowledge Encyclopedia, sinimula ng Simbahang Romano Katoliko ang kasaysayan nito sa Jerusalem 2,000 years ago, nang ang orihinal na mga disipulo ni Kristo ay nagtitipon sa silid sa itaas na naghihintay sa pagdating ng banal na Espiritu. Ang araw kung saan dumating ang Espiritu Santo ay ang kaarawan ng Simbahang Katoliko. Kaya hindi talaga maitatanggi na ang tunay na iglesia na itinayo ni Kristo ay ang Romano Katoliko. Kaya ang iglesia or church na binanggit po sa Ephesians chapter 5 verse 23 at sa Romans 16:16 ay walang iba kundi ang Roman Catholic Church. Sana po nakatulong po ang video na ito. At kung nakatulong po ito sa inyo, please like and share. Ibahagi po natin ang YouTube channel natin and of course ang mga YouTube channel din ng mga kasamahan natin upang mas lumawak pa ang kalaman natin sa ating pananampalatayang Katoliko. At mabigyan din natin ng kasagutan ang mga akusasyon at mga argumento ng mga kapatid natin anti-Katoliko. Muli po, this is Mr. Curious Catholic. Kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan, Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Good day everyone. Please support the page of Mr. Curious dahil marami kayong matutunan. God bless. Hello, Father Lester Villa, Parish Priest ng Concepcion Iloilo, promoting Mr. Curious. See you. Hello friends, I am Sister Eleanor Garlito of the Dominican Sisters of Molo. I strongly suggest to follow Mr. Curious Catholic. It is a very good program which can lead us closer to Jesus in the Eucharist.